Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sipag yarn, masasabi mo na lang talaga sa bida natin na nagngangalang Noor, at iba din kumayad at tila di nakakadama ng pagod. Hanggang sa isang araw ay nakarinig na nga ito ng babae na humihingi ng tulong mula sa isang kuweba na agad na nga nitong pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na ngayon lang siya nakakita. Pa-flashback 15 years ago, sa isang tagong gubat, nakatira ang ating bida kasama ang kanyang nanay na may sakit, na lubos nagso-sorry sa ating bida dahil wala itong magawa para makatulong at si Noor na nga samalo lahat ng gawaing bahay at iba pa. Kinagabihan ay nagluto ng sopas itong bida natin para sa kanyang mahal na nanay. Ngunit sa kasamaang palad ay di na ito natikman pa ng kanyang nanay at kinuha na ni Papa God. Ayun nga at tuluyan ang naging ulila si Noor ngunit sa kabila nito ay di nawala ng pag-asa para mabuhay. Asikaso dito, asikaso doon, isang pambihirang bata di tulad ng iba na puro TikTok na nga lang alam, puro pa reklamo sa kanilang mga magulang. Naiwan na ngang mag-isa at solo sa kanyang buhay itong si Noor, na binabalikan na lamang ang mga alaala ng kanyang mga magulang, noong mga panahon na buhay pa ang mga ito. Mga panahong kwenakwentuhan siya ng kanyang erpat ukol sa mga adventurers na lubos niyang kinaaaliwan. Dito na nga niya naalala ang laging bilin sa kanya ng kanyang nanay na mamuhay siya ng ayon sa gusto niya. Kaya naman kinabukasan ay naisipan nitong lumabas at pumunta sa kalapit bayan at tutuperan ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Inumaga na nga ito bago makakita ng isang bayan, na lubos kinamangha na nga ni Noor at first time niya makalabas at makatanaw ng isang malawak na bayan. Agad na nga niyang binaybay ang nasabing bayan at dito nagulat sa dami ng tao sa loob ng bayan. Samat-saring pagkain, bagay, at mga kalakal, pati na mga adventurer na siyang nagpa-excite sa kanya. Rekta na nga siya sa isang guild, ngunit sign niya lamang ng bantay at hindi nga raw ito lugar para sa mga bata katulad ng ating bida. Nang ulit na nga si Noor at sabi daw ng mga gwardiya sa labas ay dito raw siya magtungo kung nais niyang maging adventurer, ngunit binara lamang ni Manong at mag-aalala lamang daw ang kanyang mga magulang. Pinabatid naman ni Noor na ulila na nga raw siya at wala ng mga magulang, na siya nang nagpakamat ulo kay Manong sabay tanong sa pangalan ng ating bida. Dito na nga pinaliwanag ng bantay na para makapasok si Noor at maging adventurer ay kakailanganin nito na mag-aral muna sa Royal Training School, kung saan kailangan niya makuha ang kanyang job class. At kung di si Daido raw talaga si Noor na maging adventurer ay kailangan niya muna ng skills para dito. Kakayahan sa espada, o magic, at iba pa, dagdag na nga ni Manong kay Noor, di na nga nagsayang pa ng oras ang ating bida at rekta pumunta na sa nasabing eskwelahan, at dito na nga niya nasaksihan ang mga kasabayan niyang kanya-kanyang nadidiskubre ang kanilang mga skills. Makalipas ang ilang buwan ay todo effort parent na itong si Noor, ngunit sa kasamaang palad ay pinatigil na ng kanilang teacher at wala nga raw patutunguhan ang ating bida, at puro peri lang daw ang nagagawa niya magpahanggang ngayon kaya baka di raw talaga para sa kanya ang pagiging adventurer at maghanap na lamang ng ibang magagawa. Doon na nga naisipan ni Noor na subukan maging warrior, na malapit din naman daw sa isang adventurer, ngunit sa uulitin, makalipas ang ilang buwan, ay muli na naman itong nabigo. Maging pagiging hunter ay sinubukan na nga rin ito ngunit muli ay nabigo. Abat maging thief/spy ay binanata na nga rin at panatos ni Noor ngunit pati ba naman dito ay nabigo siya. Pati pagiging magician ay sinubak niya na rin ngunit di na naman pinalad at hanggang malapos porong apoy nga lang daw ang kaya ng ating bida, di rin nakatakas sa kanyang mata ang pagiging healer ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa raw siya ng band-aid sa paggamit kaya ayon ekis na naman. Lubos kinagulat na nga ito ni Manong sa Adventurers Guild at ni isa man lang daw na skill ay wala siyang na-acquire, sa loob ng 3 buwan ng palipat-lipat sa iba't ibang training schools. Sasmeriesep pero sorry, di kita pwedeng maipasok bilang isang adventurer ng ganyan ka, ika na nga sa kanya ng bantay. Umalis na ngang may kalungkutan si Noor, hanggang sa nakauwi na ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng kabiguan nito ay nag-aapoy pa rin ang kadesididuhan nito, at panangakong mas magsasanay siya ng matindi nang maabot ang kanyang pangarap. Dito na nga ito gumawa ng isang espadang kahoy, at ayon daw sa kanyang sword instructor ay maaari kang makakuha ng panibagong skill sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapractice ng isang skill. Since peri nga lang ang skill na kaya ni Noor ay dito na nga niya itinuon ang training niya, hanggang sa inabot na nga siya ng 1 taon,
kung saan 10 espada na ang kaya niyang i-parry ng sabay-sabay. Sa pagdaan ng panahon, at inabot na nga siya ng 3 taon, ay mas lumakas na nga ang parry skill niya na kaya na ang 100 espada. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin daw siyang nakukuhang bagong skill, na ikinabahala na nga ng ating bida kaya mas pag-iigihan niya pa raw lalo ang kanyang training. Makalipas ang higit 10 taon at araw-araw na pagtitraining ng ating bida ay nagawa na nga niyang makapag-parry ng higit 1,000 espada. Ngunit sa kabila nito ay wala pa rin siyang nakuha na panibagong skill. Di naman ito naging rason para magpapigil ang ating bida sa kanyang pangarap, na siya nang muling sumubok at nagpunta sa Adventurers Guild ng katabing bayan. Iprenesinta na nga nito ang kanyang record sa dalagang nagbabantay ng guild, kung saan lamang ang kanyang medyo di kagandahang listahan ng kakayahan, mula sa pagpaparry, tiny flame, low heal at iba pa. Nang makita ito ng dalaga ay inirekomenda na nga nito ang mga training school na maaari niyang puntahan ngunit agad binara ng ating bida at napuntahan na nga raw niya ito lahat, na kinatamimi na lang ni ate. Mukhang di talaga ako pwede no ate, ika na nga lang ng nalungkot nating bida at napagtanto ang ibig sabihin ng bantay. Anong kaguluhan ito, biglang singit na nga ng isang lalaki at huwag nga raw niyang pag-initan ang bagong bantay niya. Ngiti naman ang bungad ni Noor dito at kumusta nga raw itong si Manong na di siya agad nakilala since matagal siyang nagsolo sa pagtitraining. Teka, ikaw ba yan Noor? Pagkagulat na nga nito, at dito nagtsikahan na nga ang dalawa. Kwento na nga si Noor ng mga ginawa niyang training all this time ngunit hanggang parrying nga lang daw talaga ang nagawa niya. Ayon naman kay Manong ay may iba't ibang ranks daw ang adventurers, mula S rank bilang pinakamataas hanggang E rank bilang pinakamababa. At para mapabilang daw sa E-rank ay kailangan mo munang magkaroon ng higit sa isang kapaki-pakinabang na skill, na sa kasamaang palad ay wala raw dito kay Noor. Ngunit, datapwat, subalit, ay hindi ibig sabihin nito na wala ng iba pang paraan para maging isang adventurer, ika na nga nito na lubos kinatuwa ni Noor. May tinatawag pa raw na F-rank na hindi pamilyar sa lahat, dahil may kaakibat daw itong kondisyones, kung saan bawal kumuha ng anumang quest na may kinalaman sa pagpatay at pagkuha ng mga items, at tanging mga gawain lamang sa palibot ng bayan ang pwede mong gawin, na halos mga pulubi nga lang daw ang pumapitos, di pa man tapos magsalita ang lalaki ay pinatulan na nga ito agad-agad ni Noor at i-register na nga raw siya ni Manong dito. Dito siyang tunay nga nakuha na ni Noor ang F-rank adventurer license niya na lubos kinatuwa na nga ng ating bida. Wala na nga itong sinayang pa na oras at binanata na lahat ng maliliit na gawain sa loob ng bayan, araw-araw, walang palya, iba din talaga ang kadesididuhan nitong ating bida. Happy-happy na nga si Noor dahil sa wakas natupad na raw niya ang pagiging adventurer ng may pakinabang sa ibang tao. Ayun nga at balik na tayo sa present time na pinakita kanina sa umpisa, kung saan todo effort ang ating bida sa kanyang mga ginagawa, nang may ngiti sa kanyang mukha. Hanggang sa dito na nga niya marinig ang sigaw ng babae na humihingi ng tulong, na siya niyang pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na sa libro niya lang daw dati nakikita, kaharap ang isang grupo ng mga sundalo na may kasamang isang babae na tila nakagapos sa isang spell. Walang ano-ano'y tumilapo na nga ang isa sa mga sundalo na binanata ng durudamanyong baka, at iba pa na basic tinalo lamang ng halimaw. Nang si ate girl na nga ang babanata ng halimaw ay sumingit na itong si Noor at binato ang kalaban, dahil dito ay siya na ang pinag-initan ng nanggagalaiting baka, at nang ma-corner siya ay ginamitan niya ng kanyang parry ayon tumilapon. Agad naman itong naka-recover at sunod-sunod siyang inatake, na sinagot naman ang sunod-sunod na parry ng ating bida. Bagamat nasisabayan niya ito ay di naman makasabay ang espada na gamit niya at unti-unti nang nasisira. Hanggang sa nang protektahan na nga niya si ate girl ay bumigay na ito tuluyan ng naputol. Wala na nga raw siyang pakialam basta't maprotektahan niya ang nangangailangan, na siyang hugot ni Noor mula pa sa mga turo ng kanyang airpat. Gamit ang putol na espada ay muli na nga niyang sinabayan ang palakol ng durudamanyong baka, ayon patay ang baka at nagwagi ang ating bida. Pinabatid na nga ni ate girl ang pasasalamat niya at tinanong ang pangalan ng ating bida. Ngunit dinedma lamang ni Noor at di nga raw siya importanteng tao para malaman pa sabay umalis na. Lady Lynn Ebert, sigaw na nga ng mga sundalo na Ram Espo at buti ligtas daw ang dalaga, habang ang ating bida naman natin eto nagmo-moment na naman at kailangan niya pangaraw ng mas maraming training. Paramihin nyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko.
Lubos pinagtaka na nga maging ng prinsipe ang paglutang ng isang minotaur sa kanilang bayan dahil isa raw itong demon na nakikita lamang sa kalaliman ng dungeon, at marahil kagagawan daw ito ng kung sino man. Ayon kay Manong Kawal ay pinaghihinalaan daw nila na nanggaling ito sa isang singsing, na natagpuan sa isang patay na merchant sa lugar ng pinangyarihan. At nang tignan daw ito ni Oaken, ay napag-alaman nilang ang magic stone raw sa singsing ay nakapagtatakang napakataas ng purity, kaya papaano raw ito napadpad sa lugar na iyon. Ayon naman sa prinsipe ay threat level A demon daw ang mga minotaurs kaya imposibleng basta lamang makahanap maging ang mga mayayaman ng isang bagay para makontain ito. Dito na nga ipinabatid ng Kawal na ayon din kay Oaken ay nagmula raw sa Magic Empire ng Deridas ang crest na nakalagay sa singsing, na di na kinagulat ng prinsipe. Ikinabahala na nga nila ito dahil di lang daw ito basta tungkol sa pag-assassinate sa prinsesa, bagkus ay nais raw ng kabilang imperyo na sila ang magsimula ng digmaan, nang makuha ang relics ng Dungeon of the Lost. Nalihis na nga ang usapan ng dalawa sa ating bida, na siyang nagligtas sa prinsesa. Kwento na nga ng Kawal na gamit lamang ang isang espada, ay binisak nito ang halimaw na minotaur. Pagkatapos ay pinasundan daw nila ito sa Secret Corps ngunit di sila naging matagumpay, at nawala na lang daw ito ng parang bubbles. Samantala, lubos naman ang pagkagulat ni Manong Bantay sa guild nang makita ang ating bida, at akala raw nila napano na ito dahil sa nakaraang kaganapan ng Minotaur kung saan malapit lang sa pinagtatrabahuan ni Noor, at di raw kasi bumalik noong gabing iyon. Ayon naman kay Noor ay may mga napansin daw kasi siyang sunod ng sunod sa kanya, kaya dumiretso na raw siyang umuwi since grabe na raw pagod niya noong gabing iyon. Buti naman pala okay ka, ako nga ay rank pero sigurado ako patay ako kung makasagupa ko yung halimaw na yon. Ika na nga ni Manong Bantay habang itong bida naman natin ay napapaisip at buti na lang daw dambuhalang baka lamang yung nakaharap niya. Kalaunan ay iniabot na nga ni Manong ang bayad ni Noor sa kanyang trabaho kahapon, sabay tanong kay Noor kung wala raw ba itong plano na magkaroon ng mas desenteng trabaho. Ayon naman sa ating bida ay adventurer naman na raw siya kaya ano pa raw ba hahanapin niya, sabay paglutang ng isang dalaga sa kanyang likod at sa wakas nahanap niya ng araw ang ating bida. Agad nakilala naman ito ni Noor na ang dalagang iniligtas niya kahapon habang si Manong na bantay ng guild ay napapaisip kung sino itong dalaga, hanggang sa kalaunan makilala na nga nito ang kanilang bisita sabay hablat kay Noor at ano raw ang ginawa ng ating bida. Wala akong ginawa Manong ika na nga ni Noor hanggang sayayain na nga siya ng dalaga na sa labas na lamang sila mag-usap. Gamit ang spell ng dalaga ay naging invisible na nga sila sa paningin ng iba. Hanggang sa nang sila na lamang dalawa ay humingi ng tawad ang dalaga sa biglaang paganap nito. Okay lang naman daw ika naman ni Noor at tinanong si ate kung ano raw ang sadya nito. Ayon sa dalaga ay nais niya raw formal na pasalamatan ang ating bida sa pagligtas nito sa kanya, dahil di niya lang daw basta niligtas ang buhay niya bagkus ay nangangahulugan din daw itong niligtas niya ang kanilang bansa. Ay grabe si ate, kung susumain nga mas pangmalakasan ang skill mo, baka nga naging balakid lang ako sa inyo kahapon, pag-aalala na nga ni Noor. Mariing pinabulaanan naman ito ng dalaga at baka patay na nga raw siya ngayon kung hindi siya tumulong kahapon. At bilang pasasalamat, ay nais niya raw bigyan ng pabuya si Noor. Agad binara naman ito ng ating bida at sapat na raw sa kanya ang pasasalamat ng dalaga, ngunit iginiit ni ate na nais niya itong maayos na pasalamatan at maging ang tatay niya raw ay nais itong makita ng personal ng mapasalamatan. Muli ay humindi si Noor ngunit may kakulaitan si ate, at bilang isang taong may posisyon at may katayuan, ay di pwedeng hindi niya raw bigyan ng kung anuman ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Ang kulit mo naman sa wala nga akong gusto miss, ika na nga ni Noor na lubos pinagtaka ng dalaga, ngunit ayaw talaga papihil ni ate at ibibigay nga raw nila lahat ng gusto niya, ngunit sa uulitin ay binara lamang ni Noor na nagpaiyak na nga sa dalaga, at di raw pwedeng di niya tanggapin ang pasasalamat niya. Nang makita ni Noor ang kadesididuhan ng dalaga at napa-flashback pa nga sa kanyang nakaraan at nakita ang kanyang sarili sa katauhan ng dalaga, ay pumayag na rin ito ngunit ang makausap lang daw ang tatay nito wala nang iba pa. Happy-happy na nga si ate sabay cast ng invisibility spell at ayaw niya raw na makita sila ng iba. Nagulantang na nga si Noor nang makita ang pangmalakasang bahay ng dalaga, na may mga kawal pang bantay at pagkahaba habang entrance. Ay oo pala kuya, di ko pa natatanong pangalan mo, ika na nga ng dalaga sabay pakilala ni Noor bilang Noor. Agad nataranta at nagsorry naman ang dalaga at di pa raw pala siya nakakapagpakilala sa ating bida, Lynn Eberg Clays o Lynn na lang for short na raw ang kanyang pangalan.
Sa Smerisep kanina pa kami naglalakad, iba din talaga pag mayayaman. Reklamo na nga ni Noor sa isip-isip niya hanggang sa may sumalubong sa kanilang isang dalaga na Wen Elcong si Lady Lin Eberg. Dito na nga nagtanong si Lin kung nasaan daw ang kanyang tatay, na ayon naman kay Ate Knight ay nasa audience chambers daw kausap si Rain, sabay tanong kung sino raw itong kasama niya. Bisita niya nga raw ito at ang nagligtas ng buhay niya ika naman ni Lin, habang itong bida naman natin ay nagtataka kung paano raw nakakapaglaba at nakakapaglinis ang maid nila Lin kung ganito ang kasuutan. Sa kanilang paglalakad ay bigla na naman silang may nakasalubong na nagngangalang Gilbert at pang-ising-isi sa ating bida at di raw mukhang malakas tulad ng mga nababalita, hanggang sa bulungan nito ng Knight na samahan na lamang sila at nang mas marami raw ang magbabantay sa ating bida. Samantala, pinaalam na nga ng prinsipe sa hari ang mga impormasyong nalaman nila sa kanilang investigasyon, na kinabuisit ng hari at tila wala raw pakialam ang Derrida sa treaty nila. At halatadong nais makamkam ang kanilang dungeon base sa nakaraan nilang pakikipagpulong dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating na nga sila Lin at iba pa, na agad binati ang kanyang tatay at pinakilala ang kanyang tagapagligtas na si Noor. Agad binati naman ito ng hari at nagpasalamat, habang itong bida natin ay nag-aalala since di raw siya parehas ng mga ito na yayamanan at mga aristokrat ay baka may magawa o masabi raw siya na hindi ayon sa kanilang asal. Tinawanan nga lang ito ng hari at mas okay nga raw kung ganoon, sabay muling nagpasalamat kay Noor dahil iniligtas daw nito ang kanyang anak. Walang anuman Lods, ika na nga ni Noor habang sa isip-isip niya ay sa wakas tapos na raw ang pagpapasalamat ng erpat ni Lin kaya makakauwi at makakaligo na siya sa bahay niya. Ngunit sa kasamaang palad kagaya ng anak nito ay kinulit na nga siya nito tungkol sa nais niyang pabuya, mapalupa man o pera, si Noor na nga raw ang bahala. Agad tinanggihan na nga ito ni Noor, ngunit humirit muli ang hari kung nais niya raw ba ay kayamanan mula sa dungeons, at lulan nga raw ng kanilang bansa ang pinakamatandang dungeon sa buong mundo na may samat-saring kayamanan, at kung nais daw ni Noor ay ibibigay niya rito ang kalahati ng lahat ng ito. Sa kabila ng pangmalakasang offer na ito ay muli na naman itong tinanggihan ni Noor, at ipinabatid sa lahat na hindi niya nga raw kailangan ng anumang magarbong pabuya o ano pa mang regalo mula sa kanila. Dahil sapat na raw ang kanilang pasasalamat. O siya, baka ito magustuhan mo, banat na nga ng hari na kinuha ang kanyang dambuhalang espada, na kinagulat ng ating bida habang kinabahala naman ng iba at mukhang importante ito sa hari. Huwag nga raw silang mag-alala dahil di niya naman na raw nagagamit ang espada at display na lamang, at sayang naman daw kung dito na lang nakapirmi. Lubos na gulat na nga si Noor sa bigat ng espada at mukhang importante raw na bagay kaya muli ay tinanggihan. Ngunit mariing pinabatid ng hari na napulot niya lamang daw ito at isipin na lamang daw ni Noor na pinasa na niya ito sa kanya. Okay na nga lang si Noor, sabay pinasample ng hari at iwas-iwas niya raw, na siyang tunay nga binasek lamang niya at lubos kinagulat ng lahat. Namangha na nga ang hari at yak raw ng ating bida ang espada ng isang kamay lamang, sabay humingi ng pabor at kung pwede raw turuan niya ang anak nito. Na kinabahala ni Noor at wala raw siyang may tuturo dito. Tsaka desisyon daw dapat ito ni Lin at dapat di pinapaki-alaman ng mga magulang, na tila nagpintig sa pandinig ng dalagang Knight habang ang hari naman ay natawa at sinang-ayunan ng ating bida, na tila di peren alam na hari ang kanyang kaharap at kausap. Nagpaalam na nga si Noor na aalis na, at habang naglalakad ay biglang natigilan nang makita ang lapad ng espada, na sakto raw sa kanal nila Aling Stella, abat di na raw siya mahihirapan ngayon na linisin yun, buwisit na tuwa ginawang pala ang espada, haha. Sa kung saan ay bigla na nga lang sumingit si Ate Knight at kakausapin daw muna si Noor, sabay nagsorry sa naging asal niya raw kanina sa taong nagligtas ng buhay ni Lady Lin. At ngayong nagapag-sorry na raw siya ay nais niyang ipabatid sa ating bida na katungkulan nilang protektahan ng pamilya ng Clays, at isinasaalang-alang ito una sa lahat. Teka, so ibig sabihin hindi ka maid? Pagtataka na nga ni Noor na nagpang-isi na lamang sa dalaga, at nagpakilala na si Ines Harness, Warrior Corps Vice Captain ng pamilya Clays, at kilala raw sa tawag na Divine Shield, at tungkulin nga raw niya na maging shield ni Lady Lin. At ang pagligtas daw ni Noor sa buhay ni Lady Lin ay nangangahulugan din ng pagligtas niya sa buhay niya, kaya simula raw ngayon ay tutulungan niya rin si Noor sa anumang kakailanganin nito, at magsabi lamang daw sa kanya kahit ano pa ito. Ang OA naman ng mga tao dito, sa isip-isip na naman nga ni Noor sabay umuo na lamang sa dalaga nang matapos na. May pahabol na pa-warning pa nga si Ines na bagamat nakabuelo siya kanina, ay di niya raw hahayaan na sa susunod ganoon pera ng asta at ugali niya sa harap ng mismong hari,
na kinaoo na lamang ni Noor at nagpangiti dito sa dalaga. Siya nga pala, ano pangalan mo? Tanong na nga ni Ines sabay nagulat nang malaman na ang pangalan niya ay Noor sabay umalis na. Abat sa pag-alis ni Ines ay siya namang pagsingit ni Gilbert, at magpainit nga raw muna sila. Painit na rin po like at subscribe ko mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Ano ba kailangan ng lalaking ito? Sa isip-isip na nga lang ni Noor bagamat uwing-uwi na at pagod na nga raw siya. Hanggang sa magulat na nga siya nang dalhin siya ni Gilbert sa isang kwarto na tila isang practice room ng mga adventurer. Dito na nga siya niyaya ng lalaki na makipag-mock battle na ikinabahala ng ating bida dahil never niya pa raw na-try magkaroon ng training partner dati. Agad pinili naman ni Noor ang isang espadang kahoy bilang kanyang sandata habang sibat na kahoy naman dito kay Gilbert, at sasamantalahin niya na raw ang pagkakataon ng makapagsanay kasama ang taong tingin niya ay mas malakas sa kanya. Abat mukhang may tama si Kuya, ika na nga ng mga miron na nanunood at lalabanan nga raw ng ating bida ang kanilang Captain Gilbert, at humanda na raw itong ma-meet si Papa God. Siyang tunay nga kalaunan ay nagsimula na ang kanilang mock battle, kung saan nagpamalas ng pambihirang bilis itong si Gilbert gamit ang kanyang sibat na kahoy, na lubos kinamangha ni Noor at mukhang pambihirang training daw ang pinagdaanan ng kapitan para maabot ang ganitong antas ng bilis. Ngunit bakit tila ang bagal daw, pagtataka na nga ni Noor. Dahil dito ay pinatigil na muna nito ang laban at time out daw muna, at sinabihan si Gilbert na hindi nito kailangang magpigil ng kanyang lakas para lamang pagbigyan siya. Oo na nga lang si Gilbert, at siyang tunay nga ay mas mabilis na mga atake na ang ipinamalas nito, ngunit kagaya kanina ay madali lamang naiiwasan ni Noor na lubos ikinabahala ng kalaban at panoong di man lang daw niya matamaan ang ating bida. Sa kung saan ay bigla na namang nagpa-timeout si Noor at sinabing huwag na raw siyang masyadong partidahan ni Gilbert at kaya pa naman daw niyang makasabay kahit mas bilisan pa nito. Na tila nagpatigil na nga sa kalaban at effort na nga ito kanina pa. Hanggang sa bigla na nga lang itong bomb iron ng isang pangmalakasang atake na tinawag nitong drug rave, at binanat sa ating bida. Ngunit sa gulat ng lahat ay basic iniwasan lamang ni Noor, nakalaon ay bigla na lamang sumuko at itigil na raw nila ang kanilang mock battle, di na nga makapaniwala ang lahat na may taong nagawang iwasan ang signature move ng kanilang kapitan, habang sa tabi naman ay nagmumuni-muni itong si Gilbert, sabay pa flashback sa kanyang nakaraan. Una pa lang daw ay alam niya nang may likas siyang talento sa sibat, at sa bawat pakikipaglaban o training niya ay mas lalo niyang napapalakas ang kanyang teknik maging ang sarili niya. Ngunit ito rin ang nagbigay pagkayamat at tamlay sa buhay ni Gilbert dahil wala raw siyang makitang karapat-dapat na kalaban na siya niyang katapat, at halos nakalaban na raw niya lahat ngunit puro mahihina lamang. Dahil dito ay muli raw siyang bumalik sa Royal Capital para mang-hunting ng demons, makahanap ng malalakas na tao, kahit ano sa pagnanais na makahanap ng kalaban na kahit papaano siya raw ay pagpapawisan, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga at buong pagkatao niya raw ay bored na, at napapalibutan daw siya ng puro mahihina. Kinilala na nga rin itong Spear Sovereign, isang titulo na binibigay lamang sa mga natatanging adventurer tulad ni Manong Instructor na may titulong Sword Sovereign, ang isa sa mga instructor ng training school na sinubukan ni Noor noong siya ay bata pa. Bakit di raw subukan ni Gilbert si Ines kung talagang nais nito may mock alaban at bored sa buhay niya? Ika na nga ng instructor ngunit agad namang binara ng binata at sinabing iba namang paraan daw ang lakas ni Ines tsaka sigurado raw siya mananalo siya kung sakaling magmo-mock battle sila ng dalaga. At mas okay pa raw kalaban nitong instructor kung sakali, sabay pasa ng tanong sa Sword Sovereign at kung di raw ba ito naboboard sa buhay niya. Na puro pag-training lamang ng mga bagong adventurers ang ginagawa na alam naman daw nilang puros lang mahihina. Pinabatid naman ng instructor na ginagawa niya raw ito para protektahan ang Royal Capital at humubog ng mga panibagong tulad nila, tsaka sigurado raw balang araw may darating na lalampasan sila. Ay sana all abutan pa yang araw na yan, ika na nga lang ni Gilbert at baka mag-retire na lang daw siya sa sobrang kayamutan. Lubos na curious na nga itong si Gilbert kay Noor na basic tinalo lamang ang isang minotaur, na wala man lang can't erase interes sa mga pangmalakasang reward sana ng hari dito, at wala ring modo sa harap ng mismong hari. Sa una inakala niyang kalokohan lang ang ating bida, at sa unang tingin aakalain mong tambay lamang sa kanto, ngunit kwento mo sa mama mo, abat hype na yan di man lang dumampi ni isang beses ang sibat ko, na kahit ang pangmalakasang teknik niya raw na mas mabilis pa sa speed of sound, ang drug rave, ay basic lamang iniwasan nito, at sa unang pagkakataon daw sa tanan ng kanyang buhay, ay nadama niya ang sagad-sagad na pagkatalo.
Dagdag pa raw ang biglaang pagsuko nito sa laban nila, at tila ayaw daw siyang ipahiya sa harap ng mga tao, at kitakats na nga lang daw muli sa sunod nilang paghaharap, ngunit mas kinagulat ni Gilbert nang makita ang sahig, na puno ng mga bitak at pinagtataka kung saan ito lahat nanggaling, at sumatotal paano raw nagawang iwasan ni Noor ang buong hataw ng kanyang kapangyarihan sabay na pangisi na lamang at mukhang kapana-panabik daw ang mga susunod na mangyayari. Samantala, iba naman ang POV ni Noor. Kung saan lubos itong nabahala at akala pa naman daw niya ay malakas na siya, ngunit kung hindi lang daw nagpigil si Gilbert ay baka patay na raw siya ngayon at inaakal ang nagpartida lang ang kalaban sa hindi niya alam todo-todo effort na itong nilabanan siya. Masyado pa nga raw siyang mahina kaya kakailanganin niya pa raw ng mas matinding training, pagmumuni-muni na nga ni Noor. Abat di nga nagbiro si Noor nang sabihin nito na gagamitin niya ang espada bilang pangpala ng kanal, na lubos kinamangha nito dahil kahit anak-anak at pinakasulok daw ng kanal ay sobrang nalilinis nito. Pambihira nga raw ang espadang ito, ika na nga ni Noor habang pagkamangha rin ang nadama ng mga tao sa kanya dahil iba raw talaga tumrabaho ang ating bida, at nakapila na sa ating bida. Sa kabila ng kaliwat kanang trabaho ni Noor ay nangamba pera ng ating bida dahil nabawasan daw ang kanyang trabaho gawa ng nakaraang pagganap ng halimaw sa may kuweba. At since F-rank jobs lang ang nakukuha niya ay siguradong mauubos daw ito pagdating ng panahon. Dito na nga siya natigilan ng tignan ng kanyang espada, at napaisip ng iba't ibang racket gamit ang nasabing espada, mula sa paggawa ng pizza, sa pangsagwa ng bangka, maging sa pag-barbecue gamit ang espada, ngunit kung sakali raw ay kailangan niya ng firepower sa kakarampot pa naman daw ang kapangyarihan niya pagdating dito na tila kutitap lamang. At kahit dumaan daw siya sa lahat ng training schools ay puro lowest level skills lamang ang natutunan niya mula dito. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong prinsesa, at binati ng good morning ang ating bida. Pinagtaka na nga ito ni Noor at ano raw ang ginagawa ng prinsesa sa lugar na ito at paano siya nahanap. Ayon naman sa prinsesa ay tinanong niya raw ang guildmaster sa kung nasaan siya, sabay sorry nito at pinag-alala kung nakakadistorbo daw ba siya sa ating bida. Okay lang daw ika naman ni Noor, at tinanong ang prinsesa kung ano ang layo nito at nandirito. Dito na nga inilahad ng dalaga ang kanyang request, na kung maaari ay gawin siyang page ni Noor. Ang page nga raw ay isang tao na nangangalaga ng pang-araw-araw niyang pangangailangan, habang unti-unting natututo ng kanyang kaalaman, o sa madaling sabi ay tila isang assistant o sabihin na lamang nilang isang apprentice. Sapat na nga raw na hayaan siya nitong sumama sa kanya. At kailanman hindi raw siya manggugulo o ano paman. Agad tinanggihan na nga ito ni Noor ngunit ayaw paawat ng prinsesa at muling nang ulit, at sisiguraduhin daw ng dalaga na may ambag at magiging gamit siya sa ating bida. Paliwanag naman ni Noor na wala raw siyang maituturo sa prinsesa, at kung sa pagtulong naman ay yakang-yaka na niya ang kanyang mga ginagawa kaya huwag na raw itong mag-alala pa. Humirit na naman ang prinsesa na siswelduhan daw si Noor ng pangmalakasan. Ngunit muli ay tinanggihan ng ating bida. Di gamitin mo na lang ako kahit ano pa ang gusto mo, ano pa man yan o kung ano man yan, pangungulit na nga ng prinsesa na paulit-ulit tinatanggihan lang naman ni Noor. Naluha na nga lang ang prinsesa sabay nagpasikat ng kanyang mga natatanging abilidad, at nang makita raw ng ating bida ang kanyang halaga at pakinabang, mula sa basic pagputol ng isang dambuhalang puno, hanggang sa pangmalakasan nitong spell, maging ang divine slash na isang sacred class skill daw, na lubos kinamangha ni Noor. Ngunit sa kabila nito at imbes na makatulong ay mas nagpahindi pa nga sa ating bida na tanggapin siya. Sa kadahilan ng mas pinatunayan lamang daw ng prinsesa na wala siyang maituturo na rito. Banat na naman nga si ate prinsesa na kinilala raw maging ng 6 na sovereigns ang kanyang kakayahan kaya sigurado raw siya na magiging kapaki-pakinabang siya sa ating bida. Kumpara nga raw sa ating bida ay walang-wala pa ito, kaya naman sana ay tanggapin daw siya ni Noor. Sa isip-isip naman ng ating bida ay lubos na mamroblema kung papaano mapapaintindi sa prinsesa na wala siyang maituturo dito, kaya naisipan na ipakita niya na nga lang daw sa prinsesa ang ibig niyang sabihin. At since pinakita raw ng dalaga ang mga pangmalakasan niyang skills kanina ay siya naman ang magpapakita ng kakarampot niyang skills ngayon nang matigil na ito. Kalaunan ay pinakita itong prinsesa na naglalakad habang nagmumuni-muni, tungkol sa kwento raw ng isang bata. Isang 12 taong gulang na bata, na pinuntahan lahat ng 6 na training schools para mag-aral, at sa kabila ng matinding hirap ay natapos itong lahat ng bata, na para sa iba ay hanggang 3 araw lang ang tinatagal kumpara sa bata na tinapos ang buong kurso 30 araw bawat training school,
Tila kalokohan na kwento hanggang sa nakita nga raw niya ito sa personal. Ayon nga raw kay Instructor Okan, ay isang low-level skill lamang ang Tiny Flame, ngunit nagre-reflect ang laki depende sa pinagdaan ng training at mas lumalaki, na sa tanan daw ng 200 years niyang nabubuhay sa mundo ay napalaki niya ng ganito na lubos kinamangha ni Lin. Maging ang prinsesa ay sinubukan daw itong gawin at palakihin ngunit kailanman di niya nagawa, kaya lubos na gulangtang nang makita ang Tiny Flame ng ating bida, dahil nagmungtang nga raw ang Tiny Flame maging ng pinakamalakas na sorcerer ng mundo na si Okan kumpara sa ating bida, na ayon kay Nor ay ganito rin daw ang 5 niya pang ibang skill na natutunan mula sa 6 na training school kaya tumigil na raw ang prinsesa, nang di alam sa sarili na pangmalakasan na ito kumpara sa iba na lubos kinamangha ng prinsesa. Walang-wala nga raw siya kumpara sa ating bida, na sa kabila ng taglay na lakas ay nananatiling simple at mapagkumbaba sa iba. Moto nga raw ng kanilang pamilya ang maging malakas, at ang sagot na matagal na niyang hinahanap sa lakas na kanyang hanap ay dito niya mahahanap, sa bida nating muli nitong pinuntahan, at tinawag na Nor Sensei. Palakasin niyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay niyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po, mas malaki chance ng active po sa comment section, hihi, salamat.